Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Hiling B. Laureano mula sa BSED Sciences 2, ang tagapag-ulat ngayong araw. Ang aking paksa ay patungkol sa Sociolinguistika gamit ng wika sa lipunan. Sociolinguistika, pag-aaral ito ng wika sa mga konteksto ng lipunan at ang pag-aaral ng buhay panlipunan sa pamamagitan ng linguistika. So, ang sociolinguistika ay ang pag-aaral ng epekto ng anuman o lahat ng mga aspekto ng lipunan. So, kabilang ang mga kalakarang pangkultura, mga ekspektasyon o inasahan, at diwa o konteksto. Sa kung paano ginagamit ang wika at ang mga epekto ng paggamit ng wika sa lipunan. Ayon kay Ward Ho 2006, ang sociolinguistika daw ay tungkol sa pagsisiyasat ng mga relasyon sa pag-uunawa sa estruktura ng wika at kung paano gumagaan ang mga wika sa komunikasyon. Geographical ng pagkakaiba ng wika ang magaganap dahil sa lugar o lokasyon na tagagamit nito. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng dialekto o wikang subordinate sa katulad ding wika, kaya tangi lamang ito sa isang tiyak na lugar o relihiyon. So, ang geographical na pagkakaiba, ito yung tumutukoy sa mga pagkakaiba sa wika o lingwahe na ginagamit ng mga tao sa iba't ibang rehiyon o sa lugar. So, for example, ng geographical na pagkakaiba, sa Pilipinas, may iba't ibang dialekto tulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano at iba pa. Sosyal naman ang salik ng variasyon ng wika ang tawag dahil sa posisyong sosyal o panlipunan ng bawat grupo. So, sa sosyal, ang pagkakaiba-iba ng gamit ng wika dulot ng sosya na factor ay tinatawag naman na sociolect. So, ang sociolect ay isang uri ng wika na nabuo mula sa interaction at pag-uusap ng isang particular na grupo o komunidad sa isang tiyak na panahon. So, ibig sabihin, ito ay may mga special na bokabularyo, pagbigkas, gramatika at standard na pagsusulat na maaring kaiba o distinct mula sa pangkalatang pambansang wika. So, ang sociolect ay karaniwang ginagamit sa mga konteksto ng mga grupo na may tiyak na ugnayan o interest tulad ng edad, antas ng edukasyon, trabaho, relihiyon o iba pang sosyal sa pangkat. Halimbawa ng mga sociolect ay Digimon. Isang halimbawa sa sociolect sa Pilipinas ay ang Digimon. So, na kung saan ay isang anyo ng komunikasyon na kilala sa mga kabataan noong mga unang dekada ng 2000. So, ang Digimon na ito ay nagtatampok sa paggamit ng mga hindi karaniwang pagbabago sa pagbaybay at paggamit ng mga numerong nagre-representa ng tunog. So, mahalaga ang mga sociolect dahil nagbibigay ito ng pagkakakilanlan at pagkakaiba-iba sa mga grupo ng tao. So, ang sociolect na ito ay isang uri ng ekspresyon sa kanilang kultura, paniniwala at ugnayan sa lipunan. Subalit mahalaga rin malaman na ang sociolect ay maaring magkaroon ng mga implikasyon sa pakikipag-ugnayan na mas malawak na lipunan. So, lalo na sa larangan ng edukasyon at trabaho. Register, ito ang set ng mga salita o ekspresyon na nauunawaan ng mga grupong gumagamit nito na maaring hindi maunawaan ng mga tao hindi kasali sa grupo o hindi pamilyar sa profesyon o rin ng trabaho, organisasyon pinabibilangan. Sa madaling salita, ang register ay isang konsepto sa linguistika na tumutukoy sa espesyalisadong anyo ng wika, ginagamit sa tiyak na konteksto, sitwasyon o larangan ng pakikipag-usap. So, ang register, ito ay maaaring mangyari batay sa iba't ibang salik tulad ng yugto ng edad, kasarian, edukasyon, sosyal ng estado o propesyon ng isang tao. So, ang pagkakaiba ng register ay naglalayong maging epektibo sa komunikasyon depende kung sino ang kausap at anong sitwasyon o larangan ng pakikipag-usap. May 4 na halimbawa ng paggamit ng iba't ibang register. Una, formal na register. Pangalawa, informal na register. Pangatlo, technical na register. At pang-4, pangkalsada na register. Formal na register, ito ay ginagamit sa mga formal na sitwasyon tulad ng opisyal na komunikasyon, pangangalakal, educational na setting o mga seremonya. So, ang halimbawa ng formal na register ay ang formal na pagsasalita o pagsusulat sa mga akademikong papel
o mga official na dokumento. For example, yung mga memorandum, yung mga formal na pagsusulat o pagsasalita. Pangalawa ay ang informal na register. Ito naman ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan o kamustahan. Ito ay madalas na mas maluwag at hindi gumagamit ng maraming teknikal na termino o mga komplikadong forma ng wika. Ang isang halimbawa ng informal na register ito ay anong balita sa halip na ano ang balita. So, ang informal na register ay ginagamit sa pakikipag-usap sa mga kaibigan o kakilala. Pangatlo ay ang technical na register. Ito ay ginagamit sa mga larangan ng may mga espesyalisadong termino tulad ng medisina, agham, teknolohiya o legal na larangan. So, ang technical na register, ito ay may mga pagsasalita at pagsusulat na maaaring mahirap intindihin para sa mga hindi eksperto sa nasabing larangan. Halimbawa ng technical na register ay ang hypertension ay isang kondisyon ng mataas na presyon ng dugo. So, sa halip na ang hypertension ay kapag mataas ang presyon ng dugo. At ang panghuling halimbawa ay ang pangkalsada na register. Ito ay ang uri ng register na ginagamit sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap sa kalsada, sa mga casual na sitwasyon o sa pag-uusap, kasama ang mga kaibigan o kamag-anak. So, ang pagiging marunong sa paggamit ng tamang register ay mahalaga sa epektibong komunikasyons. So, ito ay nagbibigay ng pagkakaiba-iba at kahulugan sa mga pakikipag-usap batay sa konteksto at sa kausap natin. Ang argot naman, ito ay sikritong wika na ginagamit ng mga grupong kinabibilangan ngunit hindi limitado ng mga magnanakaw at iba pang mga kriminal. So, ang argot, ang layunin nito na maiwasang mabatid o maunawaan ng mga hindi kasama sa grupo ang konversasyon sa loob ng samahan. So, ang halimbawa ng salitang argot ay ang kanto o salitang kanto. Ito ay ginagamit ng mga miyembro ng street gangs o krimen. So, ang argot na ito ay maaaring magkaroon ng mga termino na hindi agad nauunawaan ng mga hindi miyembro at ginagamit upang magkaroon ng sariling paraan ng komunikasyon. So, di ba, kung hindi ka member ng isang street gangs or ng fraternity or kung anong tawag sa mga taong iyon, hindi mo maiintindihan yung sikreto nila or hindi mo malalaman yung iniingatan nilang konversasyon base lang doon sa isang salita. So, mahalaga ang argot sa pag-unlad at pagpapanatili ng identidad ng mga particular na grupo, subkultura o komunidad. Ito ay isang uri ng sosyal na pagpapahalaga at pagpapakilanlan na may kaugnayan sa wika. Ang balbalos lang ay hindi sikreto ang kahulugan ng mga salita, higit na pampubliko at mas pangkalahatang magamit at mas kagalang-galang. So, ang balbalos lang ay isang uri ng hindi formal na anyo ng wika, karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan ng mga tao, lalo na sa mga kabataan o sa mga particular na grupo ng tao. So, ang balbalos lang ay maaaring maging produkto ng kultural na impluwensya, teknolohiya o subkultura. So, ito ay maaaring maging pasikat o popular sa isang tiyak na panahon at maaaring mawala o maging hindi gaanong ginagamit paglipas ng oras. So, yung salitang balbalos lang, ito yung mga words na nagtitrending online. For example, ngayon may nagtrending na isang word, then katagalan or kalaunan is hindi na siya nagtatagal o hindi na, parang naglalaos na siya. So, ibang words na naman yung magtitrending online. Halimbawa ng balbal o slang. Una is chill. Ito ay ginagamit upang sabing mag-relax o maging kalmado. Halimbawa, tara guys, chill lang tayo mamaya. Pangalawa ay what's up. Ito ay isang balbal na nangangahulugang anong nangyayari o kamusta. Ito ay karaniwang ginagamit sa casual na pagbati. Ang pangatlo ay pet malu, isang Pilipinong balbal na baligtad ng salitang malupet. So, ito ay nagiging popular online at ginagamit upang ilarawan ang isang bagay o kaganapan na sobrang kahanga-hanga. So, ang panghuling halimbawa ay salitang lul. Ito ay isang acronym para sa laugh out loud. Karaniwang ginagamit ito sa online messaging upang ipakita na nagbibiro o nagugulat ka. So, ang balbalos lang ay bahagi ng pag-unlad at pagbabago ng wika.
So, ito ay nagbibigay kulay at kasiglahan sa pang-araw-araw na usapan ng mga tao at nagiging bahagi ng kanilang kultura. Sosyolohiya ng wika, ito ay tinatawag ding macro-sociolinguistika. Ang sociolinguistika ng wika o macro-sociolinguistika ay naglalarawan ng pag-aaral ng wika mula sa isang pambansang o pangkat panlipunang perspektiba. So, ang sociolinguistika ng wika, sa madaling salita ay binibigyang diin nito ang ugnay ng wika sa lipunan, kung paano ito nagiging bahagi ng kultura at mga aspektong sosyal tulad ng kasaysayan, politika, ekonomiya at marami pang iba. Sabi ni Fishman 1997, patuloy na ginagamit ng tao ang wika sa iba't ibang paraan tulad ng verbal o oral. Ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpapahayag ng mga kaisipan, damdamin, at impormasyon. So, kasama nito ang mga norm ng pag-uugali o kung paano dapat magpakatino, magrespeto, at magpakumbaba sa pakikipagtalastasan. Ang sosyolohiya ng wika o macro-sociolinguistika at sociolinguistika ay magkakaugnay na disiplina ng pag-aaral ng wika, ngunit may mga pagkakaiba sa saklaw at sa pagtugon. Ang sosyolohiya ng wika o macro-sociolinguistika sa saklaw, ang sosyolohiya ng wika o macro-sociolinguistika ay nagtatampok sa pag-aaral ng wika mula sa perspektibang pangkalahatang o pambansa. Sa pokus naman, ang pag-aaral nito ay mas nakatuon sa malalaking grupo o komunidad, kung paano ang wika ay nagiging bahagi ng pangkalahatang struktura ng lipunan. So, sa sociolinguistika naman sa saklaw, ang sociolinguistika ay mas tampok o mas detalyado sa pag-aaral ng interaksyon ng wika sa maliit na unit tulad ng mga individual, pamilya, grupo ng kaibigan at iba pang maliit na komunidad. So, ang focus nito ay ang sociolinguistika ay mas konkreto at mas nakatuon sa mga particular na sitwasyon gaya ng komunikasyon sa mga pang-araw-araw na usapan, estilo ng pakikipag-usap, at pag-unlad ng wika sa iba't ibang konteksto. So, ang halimbawa ng sosyolohiya ng wika o macro-sociolinguistika, pwede ito sa pagsusuri ng pag-unlad ng isang pambansang wika at ang papel nito sa pagpapaunlad ng bansa. Ang halimbawa naman ng sociolinguistika ay pwedeng ito ay pag-aaral kung paano ang mga magkakaibigang grupo ng kabataan ay gumagamit ng iba't ibang wika o balbal sa kanilang mga interaksyon. So, sa pangkalahatan, maaring masabi natin na ang sosyolohiya ng wika ay mas pangkalahatan at malawak ang saklaw, habang ang sociolinguistika naman ay mas detalyado at mas nakatuon sa mga particular na sitwasyon o komunidad. Antropolohiyang lingwistika. So, ang antropolohiyang lingwistika ay bahagi ng larang ng lingwistika na may kinalaman sa lugar ng wika sa mas malawak na konteksto ng lipunan at kultura nito, at papel nito sa paggawa ng pagpapanatili ng mga cultural na kasanayan at mga panlipunang kasanayan. So, sinabi ni Foley 1997 na binibigyang diin ng antropolohiyang lingwistika ang larang ng lingwistika upang maipaliwanag ang cultural na konteksto ng wika. Halimbawa nito, sa mga cultural na may mga ritual o seremonya, ang wika ay maaring maglalarawan o maging daan upang maipahayag ang mga kahulugan at simbolismo ng mga pagdiriwang na ito. So, ang mga pananalita, mga himig at ritmo ay maaring magkaroon ng malalim na kahulugan na nauunawaan lamang sa loob ng kultura na iyon. So, ang antropolohiyang lingwistika, ito ay mahalaga sa pag-unawa sa kung paano ang wika ay hindi lamang isang simpleng sistema ng komunikasyon, so kundi isang salamin ng kultura at lipunan sa isang grupo ng tao. So, ito rin ay nagtuturo sa atin na ang wika ay mas malalim at mas mayaman sa kahulugan kaysa sa simpleng pagsasalita o sa pagsusulat. Ethnolinguistika, ito naman ay ugnayan ng wika at kultura na ang tuon ng larang na ito sa pag-aaral ng wika. So, ayon kay Underhill 2012, na ang pag-aaral na ito sa relasyon sa pagitan ng wika at komunidad. So, may konotasyon ang larang na ito kung pagbabatayan ang kasamang salita nitong ethnic o na maaring tumutukoy sa mga marginal na grupo
tulad ng mga lumad, igorot, maranao at iba pa. Panlipunang istruktura ng wika. So dito may maraming mga posibleng relasyon sa pagitan ng wika at ng lipunan. Isa na rito ang panlipunang istruktura na maaaring maka-impluwensya o kumilala ng lingwistikong struktura at pag-uugali. So, communicative isolation ay ang hiwalay na pag-uusap sa pagitan ng mga pangkat sa isang particular na lugar o bansa. So, nangingibabaw pa rin ang regionalismo at natututo ang mga bata sa wikang kanilang sinasalita at pinapatatag ang katangiang taglay ng isang dialektong nagagamit na. So kung mayroong mga pisikal na hadlang sa pakikipagkomunikasyon tulad ng dagat, bundok, o maaring sa lipunan tulad ng politika, mga angkan o grupo ng tao at maging sa uri ng relihiyon, sa madaling salita, hindi maibabahagi ng madalian ang pagbabagong lingwistika sapagkat may mga hadlang o sagabal o interference sa komunikasyon at dahilan na rin sa kalakasan ng pagkakaiba sa dialekto o dialect differences. Variety ng wikang nalilikas ng dimensyong heograpiko. Ito ay tinatawag ding wikain at ginagamit sa isang particular na rehiyon, malaki man o maliit. So, ang dialekto at wika ay magkakaugnay na mga konsepto sa larangan ng lingwistika, ngunit mayroong mga pagkakaiba sa kanilang saklaw sa paggamit. So, una sa wika, ang wika ay isang mas malawak na forma ng komunikasyon na karaniwang ginagamit sa isang bansa, rehiyon o kultura. So, ito ay mga opisyal na pagsusulat at gramatika at itinuturo sa mga paaralan at institusyon. So, karaniwang may standard na pagsasalita at pagsusulat. So, ang dialekto naman ay isang particular na anyo ng wika na ginagamit sa isang tiyak na lugar o komunidad. So, ito ay maaaring may mga pagkakaiba-iba sa pronunciation, bokabularyo at gramatika kumpara sa ibang mga dialekto ng parehong wika. Ang dialekto ay hindi laging may opisyal na pagsusulat o gramatika. Hindi rin ito itinuturo sa paaralan at hindi kailangan ng formal na pag-aaral upang maintindihan ng mga taong nasa loob ng komunidad. At panghuli ay maaaring maging bahagi ng mas malaking wika o kultura. So, ang halimbawa nito is ang Filipino at Cebuano ay dalawang magkaibang wika sa Pilipinas. So, ang Filipino ay ang opisyal na wika ng bansa. So, samantalang ang Cebuano naman ay isang dialektong ginagamit sa Visayas, particular sa mga rehiyon sa Cebu. So, ang Idiolects ay ang bawat individual na nag-uusap ay lubos na nauunawaan ng isa't isa, ngunit wala sa kanila ang nagsasalita ng magkatulad na magkatulad. So, sa madaling salita, ang dahilan ay pagkakaiba sa edad, sa kasarian, kalagayang pisikal o pangkalusugan, personalidad, lugar na pinanggalingan at marami pang ibang faktor. So, particular na paraan ng pagsasalita o estilo ng komunikasyon ng isang individual. So, ang Idiolects ay nabubuo mula sa mga pribadong karanasan, sa pananaw, at sa loobin ng isang tao. Susunod naman is tabu. Ito ay ang mga salitang bawal gamitin o hindi maaaring gamitin sa isang forma na usapan sa lipunan. So, euphemismo, ang mga ideya o salitang tabu ay naging dahilan sa pagkakaroon ng mga salitang euphemismo. Ito ay isang salita o parirala na panghalili sa salitang tabu o mga salitang hindi masabi dahil malaswa, bastos o masama ang kahulugan o di magandang pakinggan. Komunidad ng pagsasalita o speech community. So, ang loob ng isang lipunan ay binubuo ng marami at iba't ibang pangkat ng tao na may kanya-kanyang mga gawi at pag-uugali. So, may ugnayan rito ang banggit ni na Salzman, Atanlaw at Adachi 2012 na walang kultura sa isang lipunan na pareho sa lahat ng mga miyembro nito. So, ganito yung sitwasyon sa Pilipinas na bagaman tinatawag ng mga Filipino, may mga particular na pangkat etniko sa loob nito, halimbawa yung Ilocano, Hiligaynon at iba pa. So, lahat sila ay mga Filipino. Mayroon naman itong komplikadong lipunan na binubuo
ng isang malaking bilang ng mga grupo na tinutukoy ng mga tao at mula sa kung saan ay nagmula ang natatanging mga value, mga pamantayan at mga tuntunin para sa pag-uugali. So ito ay tinatawag na subkultura. So ang subkultura o subkulturang ay isang pangkat o grupo ng mga tao na may mga particular na paniniwala, interes o pag-uugali na natutulad mula sa pangkalatang lipunan o kultura ng kanilang kinabibilangan. Ang subkultura ay karaniwang ito ay nabubuo mula sa mga pangkat ng tao na may common na elemento na nag-uugnay sa kanila tulad ng mga musika, mga moda or mode, paniniwala o iba pang mga aspeto ng kanilang buhay. So ang mga subkultura ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pagkakakilanlan at pagkakaiba-iba sa mga individual o grupo. So ito rin ay nagbibigay daan para sa mga taong may common na interest na magtipon at magkaroon ng sariling espasyo sa loob ng mas malawak na kultura. So ngayon is dadako na tayo sa lingua franca, pidgin at creole. Una is lingua franca. Ito ay paghahanap ng common o wikang alam ng mga taong may iba't ibang sinasalitang wika para magkaunawaan. So ang lingua franca ito ay isang wikang ginagamit ng mga taong may iba't ibang unang wika upang mapadali ang komunikasyon sa kanilang pagitan. So ang pangalawa naman is pidgin. Ito ang dulot sa pagkakaroon ng pangangailangan ng lingua franca. So bunga ito ng dalawang lipunan na may mga wikang hindi magkakalapit o unintelligible language, ngunit kailangan ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa dahil sa tiyak na limitado o natatanging layunin lalo na sa kalakalan. Mga katangian ng pidgin. So mayroong tatlong katangian ng pidgin. Ito ay hindi unang wika ni numan. Pangalawa, limitado ang gamit. Pangatlo, limitado ang bokabularyo. So sa pidgin, mayroon naman dalawang examples o halimbawa. Una is, you go there sa another in the banyo. So ibig sabihin nito, ito ay English Carabao. Pangalawa naman, ako benta mga prutas sa New Year para swerte. So ang ibig sabihin nito is Chinese na sumusubok ng Filipino. Panghuli is Creole. Ito naman ang wika na napaunlad mula sa pidgin. Dumaraan ito sa proseso ng creolization o expression sa halaga at gamit ng pidgin ng wika. So sa Creole, mayroong dalawang nakapaloob ang bilingualismo. Ito ay tumutukoy sa taong nakapagsasalita ng dalawang wika. From the word bi, ibig sabihin, kaya niyang magsalita ng dalawang wika. So ang pangalawa naman is multilingualismo. Ito naman ay tumutukoy sa higit sa dalawang wikang batid ng isang individual na gamitin sa anumang uri ng komunikasyon. So from the word multi, ibig sabihin many or marami. So ito ay isang tao na kayang magsalita ng iba't ibang lingwahe o iba't ibang wika. Gamit ng wika sa lipunan. Una is nagbibigay kaalaman o informational. Pangalawa, nagpakilala o expressive. Pangatlo, nagtuturo o directive. Pang-apat is estetika o aesthetic. At ang pang-lima is nag-iingganyo o patik. So sa panghuling talakayan, ito ay ugnayan ng wika, kultura at lipunan. So ang wika ay isa sa mga dahilan kung bakit nakilala ang kultura sa isang individual. So ang wika rin ang naging tulay sa patuloy na buhay ang kultura ng isang pangkat mula sa kauna-unahang panahon hanggang sa kasalukuyan. So yun lamang po at maraming salamat.